Ayun mga kamasa, panibagong buhay, panibagong umaga, magbabalik po kami at patuloy na magbibigay ng mga karagdagang impormasyon para po sa ating mamamayan dito sa Pilipinas at dito po siyempre sa ating probinsya. Ang madalas pong tanong kasi mga kamasa, kaya nagka-interest kami na bigyan ng konting impormasyon, paano daw kumuha ng student driver's permit? Yan po yung madalas na comment at tanong doon sa aming mga nakalipas na video. So, kung kayo po ay nagbabalak na kumuha ng student driver's permit, huwag na po ninyong ipagpabukas pa yan. Siyempre, ano-ano yung mga dapat nyong gawin at ano-ano yung mga dapat nyong ihanda pag kukuha na kayo ng student driver's permit? O paano nga ba kumuha ng student driver's permit? Una, siyempre po, ihanda mo yung sarili mo. Ihanda mo yung sarili mo na dumaan sa tamang proseso para makakuha ka po ng tinatawag natin na 15 hours theoretical driving course. Sa 15 hours theoretical driving course mga kamasa, walang dapat katakutan. Kasi dyan sa 2 araw na yan, dyan po ipapaliwanag ano yung mga importanteng mga batas trapiko at mga alituntunin sa kalsada na mapapakinabangan mo naman sa pagmamaneho ng ligtas at posibleng makapagbigay sa iyo ng kaligtasan sa mga kasama natin sa kalsadang naglalakbay. Napaka-importante po ng mga impormasyong na yan sapagkat sa dami ng mga nadidisgrasya ngayon. Kita nyo naman, mga nagbabangga ang motor, mga nag-aagawan ng linya, mga hindi po naka-helmet, mga nagmamaneho ng walang lisensya, mga nagmamaneho ng walang rehistro. Halos yan po yung madalas na mahuri sa lansangan natin. So, yun po, yung unang tip natin mga kamasa, ihanda mo yung sarili mo sa 2 araw na yan. Pangalawa, pag nakakuha ka na ng 15 hours theoretical driving course, at yan naman ngayon ay libre. O, ano pa yung hahanapin ninyo mga kamasa? Libre yan ngayon. Ino-offer yan ng libre ng Abad Lorelia Center for Skills Incorporated dito sa Mindoro. Ano po, ang binabayaran na lang po ngayon yung practical driving course. So kung makukuha nyo po yan ng libre, kinabukasan, makukuha nyo na rin naman po yung 15 hours theoretical driving course certificate. So kapag nakuha na po ninyo yan, pupunta naman kayo sa pinakamalapit na LTO accredited clinic. Siyempre, pag pupunta kayo sa pinakamalapit na LTO accredited clinic, ay siyempre yung dress code natin, ano po, kahit doon sa LTO para hindi na kayo magpabalik-balik. So, dapat nakasapatos, nakapantalon, naka-t-shirt, okay na po yon. Sa medical naman po, ang kukunin sa inyo dyan, yung vision, no? Pababasahin kayo doon ng mga letra, may mga number doon, may mga kulay doon na ipapakita sa inyo. So, madali lang naman po ipasa, tapos kinukunan lang din naman ng mga BP, no? I-check lang naman po kung physically or mentally fit talaga kayo. So, madali naman pong ipasa yan. Wala pong dapat katakutan dyan. So, pupunta kayo sa pinakamalapit na LTO accredited clinic. Ang binabayaran dyan, nagre-range lang naman ng 300 to 350 to 400 to 450. Depende na po sa lugar na kung saan kayo naroroon ngayon kasi iba-iba sila ng offer. Pero ang standard po talaga niyan, 300 pesos lang po ang ating medical. So, nakadepende kung nasaan po kayo ngayon. Ano po? So, kung meron na kayo ng 15 hours theoretical driving course certificate, meron na rin kayong medical, ang susunod nyo pong gagawin ay i-check kung kompleto na yung inyong requirements para maka-avail ng student driver's permit. Ano po? So, yung requirements ninyo, i-check ninyo kung meron kayong kopya na ng birth certificate. Ano po? Kung meron na kayong 15 hours TDC certificate, medical, portal, at saka valid ID. Yan lang naman po yung kalimitang inihahanda natin. So, kung meron na po yan, ipapotocopy na po ninyo bago kayo pumunta ng LTO para at least kapag hiningan kayo ng photocopy sa LTO, meron na kayong provided. Yung original copy, matitira naman po yan sa inyo. Then next, ito yung isang napaka-importante. Ano po, pupunta dapat kayo ng maaga. Kasi sa dami rin ang kumukuha po ng lisensya at ibang may transaksyon sa LTO natin, maraming tao. Napakadali namang kunin mga kamasa yung student driver's permit.
Dahil ang bilis ng system na gamit na ng LTO. Pagpunta nyo doon, ina-attach lang yung mga requirements, magpipayment lang sa kanila, magbabiometric lang sa kanila, pipicturean kayo. Release na kagad yung student driver's permit. Mabilis po yan. Ang isang nagpapatagal na lang po dyan, yung pila. Siyempre, kahit saan naman, kahit sa ahensya ng gobyerno, at kahit sa mga opisina, minsan pag maraming mga customer, ang nagpapaantala dyan yung pila. So, para hindi po kayo maabutan ng pagkaantala ng pila, siyempre, ang dapat nyong gawin, pupunta kayo ng maaga. Hindi yung pupunta kayo ng anong oras na. Baka kayo maabutan, siyempre, nung pagtagal ng ating transaction po doon. At siyempre, huwag niyong kalilimutan yung mga requirements. Kasi kapag kinalimutan nyo yan, baka bumalik pa ulit kayo. Then next, kapag okay na po ang mga requirements natin, ang isa pong i-check na lamang po ninyo, maglaan din kayo ng schedule na aangkop doon sa ano ninyo, sa inyong pang-araw-araw na gawain. Kasi yung iba, sinasabi nila na abala daw ang pagkuha ng student driver's permit. Hindi po yan abala. Ano po, yan ay napaka-importanting bagay kasi pribilehiyo lang natin yan para at least maturuan tayong magmaneho ng sasakyan. Ano po? So, yun po, i-check nyo rin kung qualified kayo ha. Dahil tulad dun sa mga unang videos natin na napanood ninyo, yung katangian ninyo, ano po, dapat at least 16 years old kayo po, pwede naman na pong kumuha ng student permit yan. At saka, wala pong limitasyon kahit kayo ay senior citizen. Minimum age requirements, meron tayo kapag Pinoy at least 16 years old po, pwede na kumuha ng student permit. Kapag foreigner naman, 18 years old po, at least 18 years old, makakakuha na rin kayo ng student permit. Wala pong sinasabi doon sa policy ng LTO na kapag senior citizen, hindi na po pwedeng kumuha ng lisensya. As long as kayo po ay physically and mentally fit magmaneho, makakakuha po kayo ng student driver's permit. Ang siguraduhin lang ninyo, papasa kayo doon sa LTO accredited clinic kasi sila yung magdi-determine yan kung kayo po ay pwede pang bigyan, kung physically or mentally fit pa po kayo. Yun lang naman po yan. At sa student driver's permit po, wala pa naman pong exam yan sa LTO. Ipaprocess nyo lang. Ang babayaran lang naman sa LTO, tulad ng mga nabanggit natin, 250 pesos lang. So, sa halaga ng, kung dito sa lugar po namin, hindi po namin alam sa ibang lugar sa Pilipinas, kung dito sa lugar namin, mga 550 pesos po, makakakuha na kayo ng student driver's permit kasi libre yung theoretical sa kasalukuyan. Kung na-lift na yung free TDC namin sa driving school ng Masa, dyan po pwede na may 1,000 pang bayaran sa theoretical. Pero as of now po, 550, makakakuha po kayo niyan ng student driver's permit natin. So, yun po yung gagawin natin. Mga kamasa, samantalahin yung pagkakataon, samantalahin yung mga oportunidad, at wag pong ituturing ng pagkuha ng student driver's permit ay isang abala. Napaka-importante pong matuto tayo ng tamang pagkakagamit ng ating mga lansangan at siyempre magkaroon ng lisensya. Lalong po ngayon, siyempre mag-i-end ang taon o baka hindi nyo po masundo yung inyong mga jowa. Nangyayari nga sa akin yun. Kaya nga, nararamdaman ko, nararamdaman mo. Ano po, mas magandang legal, di ba? May lisensya ka, may rehistro yung motorsiklo mo. Ang sarap sunduin yung inyong mga jowa, o yung inyong mga girlfriend, o yung inyong mga loved ones, di ba? Ang sarap ipaalam yan sa kanilang mga magulang. Muli, mga kamasa, supportahan niyo po kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming YouTube channel. Paki-like na rin po, paki-click na rin po yung notification bell para at least updated po kayo sa mga ina-upload naming video. Salamat po ng marami pa rin doon sa aming mga followers, subscribers, sa aming FB page. At syempre, babatiin ko na rin daw, sabi ni Mark Ivan Abrique, sabi niya, sir,
paki-shoutout po ako o paring Ivan o paring Mark Ivan Abrique. Ito sina-shoutout na kita. Salamat sa suporta, salamat sa pag-subscribe. At syempre yung kabady ko, yung aking kabats, si paring Michela Pabiliar. O buddy, shoutout sa iyo diyan. Mag-ingat kung nasaan ka kasi magkikita pa tayo sa ating mga reunion. Sa mga susunod po or ito pong mga araw na susunod, may mga special episode po kami sa FB page. Pakipanood na rin po. Muli po, salamat po ng marami at magandang araw sa ating lahat.